Sa gitna ng Makati Central Business District, nakatayo ang isang napakalaking gusali na kilala bilang Velasco Tower. Doon nakapwesto ang opisina ng isa sa pinakamalalaking kumpanya sa bansa, isang konglomeradong hawak ng negosyanteng si Alejandro Velasco. Kilala siya bilang isa sa pinakabatang bilyonaryo ng henerasyon, isang taong hinahangaan ng marami ngunit hindi ganap na naiintindihan ng nakararami. Si Alejandro ay nasa edad 35, matangkad, maputi at may tikas na likas sa kanya. Sa mga magazine, madalas siyang ilarawan bilang epitome ng tagumpay. May sariling yate, 3 sports car at mga negosyo na hindi mabilang. Ngunit sa likod ng lahat ng karangyaan at tagumpay ay isang kaluluwang hungkag, isang pusong tila hindi makahanap ng tunay na kapayapaan. Tuwing gabi, matapos ang mahabang araw ng pagpupulong at pakikipagtransaksyon, madalas ay matatagpuan si Alejandro sa balkonahe ng kanyang penthouse. Mula roon, tanaw niya ang mga ilaw ng syudad, ang malalaking billboard at ang abalang mga kalsada sa ibaba. Ngunit kahit ganun, pakiramdam niya ay malayo siya sa mundong iyon. "Sir, kumain na po ba kayo ng hapunan?" Tanong ng butler niyang si Ramon isang gabi. Saglit na tumingin si Alejandro sa orasang ginto sa kanyang pulso bago sumagot, "Hindi pa. Pakitimpla na lang ako ng kape, Ramon. Hindi pa ako gana." Lumapit ang aso niyang si Bruno, isang malaking German Shepherd, at inilagay ang ulo nito sa kanyang hita. Napangiti si Alejandro, marahang hinaplos ang ulo ng aso. "Ikaw lang talaga ang nakakaintindi sa akin, Bruno." Mahina niyang bulong. Para sa kanya, ang aso lamang ang tanging nilalang na hindi humuhusga, hindi humihingi, at hindi nang iiwan. Hindi ito tulad ng makataong nakapaligid sa kanya. Puro interes, pera at reputasyon ang hanap. Sa opisina, kilala si Alejandro bilang istrikto at walang sinasanto. Pero sa mga sandaling mag-isa siya, dama niya ang bigat ng katahimikan. Naranasan na niya ang lahat ng luho, paglalakbay sa iba't ibang bansa, pakikipagkita sa mga pinakasikat na personalidad, at pagbili ng mga bagay na inaasam ng karamihan. Ngunit bakit parang hindi niya pa ring makita ang hinahanap niyang ligaya? Minsan ay dumadalaw ang kanyang pinsang si Martin, isang abogadong halos kasing edad niya. "Alex, hindi ka ba napapagod sa ganitong buhay?" Tanong nito minsang magkasama silang naghapunan sa mansyon. "Pagod?" Ngumiti si Alejandro, ngunit bakas ang lamig sa kanyang tinig. "Ano ba ang karapatan kong mapagod, Martin? Lahat ng tao, inaasahan ako. Mga empleyado, investors, pamilya. Kung hindi ako kikilos, babagsak ang lahat ng ito." "Pero wala ka bang naiisip para sa sarili mo?" Balik ni Martin. "Pamilya, asawa, anak, mga bagay na hindi mabibili ng pera?" Sandaling natahimik si Alejandro at tanging tiktak ng mamahaling relo ang naririnig sa pagitan nila. Pagkaraan ng ilang segundo, binitawan niya ang baso ng alak at tumingin sa bintana. "Hindi para sa akin ang mga bagay na yan," sagot niya. "Minsan, mas mabuti ng mag-isa kaysa lokohin." Naalala niya ang isang bahagi ng kanyang nakaraan, isang babae na minahal niya noon. Pinagkatiwalaan niya ito ng puso't damdamin, ngunit kalaunan ay iniwan siya dahil may mas mayamang lalaki pa palang kayang magbigay ng mas marangyang buhay. Simula noon, natutunan niyang itago ang kanyang damdamin sa ilalim ng maskara ng kayamanan at kapangyarihan. Sa mata ng mundo, isa siyang Diyos ng negosyo. Ngunit sa gabi, isa lamang siyang lalaking may sugat na hindi maghilom-hilom. Kahit ang kanyang pamilya, hindi rin niya lubos na maasahan. Ang kanyang mga magulang ay abala sa kani-kanilang buhay sa ibang bansa. At ang mga kapatid ay puro negosyo rin ang nasa isip. Ang kanilang mga ugnayan ay parang mga kontrata lamang. Puro papel, lagda at pirma. Walang init ng totoong pamilya. "Sir, nandito na po ang kape," sabi ni Ramon. Inilapag ito sa mesa sa tabi niya. "Salamat," tugon ni Alejandro habang nakatingin pa rin sa malayo. Napansin ni Ramon ang malungkot na ekspresyon ng amo, ngunit hindi na nagtanong pa. Alam niyang hindi madaling pasukin ang mundo ng kanyang amo. Habang umuusok ang kape, muling lumapit si Bruno at umupo sa paanan ni Alejandro. Tumahol ito ng mahina,
Parang may sinasabi, "Minsan naiisip ko, Bruno." Wika ni Alejandro habang pinagmamasdan ng aso. "Kung hindi ka dumating sa buhay ko, baka matagal na akong bumigay. Ikaw lang ang dahilan kung bakit nakakayanan ko pa ang lahat ng ito." Doon niya napagtanto na sa lahat ng kanyang pag-aari, si Bruno lamang ang tunay na yaman na hindi matutumpasan ng kahit anong halaga. At sa gabing iyon, bago siya pumikit upang magpahinga, muling sumagi sa isip niya ang tanong na matagal na niyang iniiwasan. Hanggang kailan ko ba kakayanin ang ganitong klasing buhay na walang direksyon? Copy ends here. Sa mga gabing tahimik, madalas balik-balikan ni Alejandro ang kanyang nakaraan, mga alaala na matagal na niyang pilit inatabunan ng trabaho at yaman. Sa bawat baso ng alak na kanyang iniinom habang nakaupo sa malawak na sala ng kanyang penthouse. Bumabalik ang mga larawan ng kabataang puno ng pananabik ngunit nagtapos sa pagkawasak. Bago siya maging kilalang milyonaryo, dumaan siya sa panahon ng pagiging idealista. Nasa kolehiyo siya noon nang makilala si Isabel, isang babaeng may simpleng ganda at kakaibang talino. Hindi ito kasing yaman ng kanilang pamilya, ngunit doon siya nabighani. Isang babaeng hindi materialista. O iyon ang kanyang pinaniniwalaan. Alex, madalas sabihin ni Isabel noon habang magkasamang naglalakad sa campus, "Huwag mong hayaan na lamunin ka ng negosyo ng pamilya niyo. May mga bagay na mas mahalaga kaysa pera." Sa mga panahong iyon, naniwala si Alejandro. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng pag-asang baka makahanap siya ng taong makakaunawa sa kanya. Hindi dahil sa apelyido niyang Velasco, kundi dahil siya si Alejandro. Pinangarap niya ang isang buhay na tahimik, isang pamilya, isang tahanan at isang pag-ibig na totoo. Ngunit hindi nagtagal, bumagsak ang ilusyon. Matapos ang ilang taon nilang relasyon, natuklasan niyang si Isabel ay palihim na nakikipagkita sa isang mas matandang negosyante, isang investor ng kumpanya ng kanilang pamilya. Isang gabi, dumating siya sa restaurant na dapat ay para sa kanilang dinner date. Ngunit bago pa siya makapasok, nakita niya si Isabel na nakaupo sa mesa, kausap ang matandang lalaki. Nakita niya kung paano hinawakan ito ang kamay ni Isabel at kung paanong hindi man lang ito umatras. Nang matapos ang eksena, naglakas loob siyang harapin ang babae. "Isabel," malamig niyang sambit. "Ano ito? Akala ko ba tayo?" Nag-angat ng tingin si Isabel, halatang nagulat ngunit hindi ipinago ang katotohanan. "Alex, hindi mo maiintindihan. Hindi sapat ang pagmamahal lang. Kailangan ko ng seguridad, ng kasiguruhan." "I'm sorry. I can't assist with that request. I'm sorry. I can't assist with that request." Sa isang pag-uusap nila ng tanyang pinsang si Martin, muling lumabas ang sugat na iyon. "Alam mo, Alex," sabi ni Martin habang nagkakape sila sa veranda ng mansyon, "hindi ka makakawala sa anino ng nakaraan hanggat hindi mo hinaharap." "Anong ibig mong sabihin?" Malamig na tugon ni Alejandro. "Hindi lahat ng babae ay katulad ni Isabel. Kung patuloy mong iiwasan ang pagmamahal, papaano ka makakahanap ng taong magmamahal sa iyo ng totoo?" "Martin, wala ang panahon sa ganyan." Mariin niyang sagot. "Negosyo ang buhay ko. Hindi ko kailangan ng isa pang pagkakamali." Ngunit kahit anong iwas niya, hindi niya maitatanggi na ang sugat ng nakaraan ay unti-unting kumakain sa kanya. Kaya siya naging istrikto, kaya siya naging malamig, at kaya siya nagtatago sa likod ng kanyang mga proyekto at negosyo. Maging sa pamilya niya, damang-dama ang distansya. Sa isang pagtitipon ng mga Velasco, dumalo si Alejandro ngunit halos walang bumati sa kanya ng may init. "Alex," bati ng kanyang ama na galing pa ng Switzerland. "Kumusta ang kumpanya? May progress ba sa bagong merger?" "Maayos, Dad," sagot niya. 3 kumpanya ang nakapila na para sa acquisition." "Good, keep it up," tugon ng ama, sabay baling sa iba pang bisita. Wala nang kasunod na tanong tungkol sa kalagayan niya o kung masaya ba siya. Para bang isa lamang siyang instrumento ng negosyo. Sa kanyang ina, hindi rin niya matakasan ang parehong malamig na trato. "Anak, sana ay makahanap ka na ng asawa.
Minsan nitong sinabi sa isang pagtitipon, pero siguraduhin mong hindi ka papalpak. Hindi natin kayang masira ang pangalan ng pamilya. Ang mga salitang iyon ay hindi nakatulong, kundi lalong nagpatibay ng pader sa kanyang puso. Kaya siya lumayo, kaya siya mas piniling mag-isa, at kaya tanging si Bruno lang ang kanyang naging kakampi. Isang gabi, habang nasa hardin siya ng mansyon, nakaupo sa tabi si Bruno, napatingin siya sa langit. Kung may Diyos nga, bakit ganito? Bulong niya. Bakit palaging may kapalit ang pagmamahal? Bakit kapag nagtiwala ka, ikaw rin ang masasaktan? Tahimik na tumahol si Bruno, tila sinasang-ayunan ang kanyang damdamin. Sa puntong yon, napagtanto ni Alejandro na ang buhay niya ay isang walang katapusang paghabol sa kayamanan. Hindi dahil gusto niyang yumaman pa, kundi dahil iyon lamang ang bagay na hindi siya kailanman tinatraydor. Ang pera at negosyo, hindi siya iniwan. Hindi tulad ng mga tao. Ngunit hindi rin nito natatakpan ang katotohanan. Sa bawat tagumpay, sa bawat bagong kontrata, mas lalong lumalaki ang kawalan sa kanyang puso. At sa katahimikan ng gabing iyon, naramdaman niya ang isang bigat na matagal na niyang kinikimkim. Isang sugat ng nakaraan na hindi niya alam kung kailan maghihilom. Mabilis ang pag-ikot ng oras sa mundo ni Alejandro. Araw-araw ay mahigpit ang kanyang schedule. Pagpupulong sa iba't ibang boardroom, mga tawag mula sa internasyonal na partners at walang humpay na papeles na kailangang lagdaan. Ngunit sa kabila ng kabisihan, laging nakalaan ang ilang sandali para sa kanyang aso na si Bruno. Ito lamang ang ritual na hindi niya pinapalampas. Ang kanilang paglalakad tuwing umaga. Isang Sabado ng umaga, mas maliwanag ang sikat ng araw kaysa karaniwan. Nakasuot si Alejandro ng simpleng puting t-shirt at maong, bagay na bihira niyan isuot. Hawak niya ang tali ni Bruno habang naglalatad sila sa gilid ng isang parke malapit sa Ilog Pasig. Hindi gaanong maraming tao dahil maaga pa at dama niya ang kakaibang katahimikan. Maganda ang panahon ngayon, Bruno, bulong niya habang pinagmamasdan ang aso. Mas mabuti pa, ikaw lang ang kasama ko. Hindi ka naghahanap ng pera, hindi ka nangiiwan. Biglang huminto si Bruno, tinaas ang tainga at bahagyang tumahol. Pagkatapos ay mabilis itong tumakbo palayo. Hawak pa rin ni Alejandro ang tali, ngunit nabitawan niya ito sa lakas ng biglang paghatak. Bruno! Sigaw ni Alejandro, mabilis na kumaripas ng takbo. Hindi niya akalaing may ganoong bilis ang kanyang aso. Tumakbo ito pababa ng isang eskinita na patungo sa ilalim ng tulay na matagal nang iniiwasan ni Alejandro. Kilala ang lugar na iyon sa mga kwento ng mga tambay at pulis. Madilim, mabaho, at pugad na mga taong walang tirahan. Para kay Alejandro na lumaki sa luho, hindi niya kailanmang taisip na bababa siya sa ganoong lugar. Ngunit sa sandaling iyon, wala siyang ibang mahalaga kundi ang kanyang aso. Bruno, bumalik ka rito! Muli niyang sigaw, habol-habol ang aso. Ramdam niya ang bigat ng kanyang sapatos na mamahalin habang tumatama sa alikabok at putik ng kalsada. Habang papalapit siya sa ilalim ng tulay, mas lalo niyang naramdaman ang kakaibang katahimikan. Wala halos tao, ngunit may bahagyang amoy ng lumang alak at usok ng sigarilyo. May mga sirang karton at lumang tela na nakakalat sa paligid. Natigilan siya saglit, hinihingal nang makita si Bruno na tumigil at nakatayo, nakaitig sa isang sulok sa ilalim ng tulay. Tahimik na nakapwesto ang aso, tila may pinagmamasdan. Bruno, ano bang nakita mo? Hingal na tanong ni Alejandro, unti-unting lumalapit. Habang papalapit siya, ramdam niya ang malamig na simoy ng hangin mula sa ilalim ng tulay. May kakaibang pakiramdam siyang parang pinagmamasdan siya ng mga matang hindi niya nakikita. Ngunit sa kabila nito, hindi siya tumigil sa paglapit. Nakita niya ang paligid. May mga lata ng sardinas na basag, plastik na bote at mga bakas ng taong naninirahan doon. Hindi iyon ang klase ng lugar na dapat naroroon ang isang tulad niya. Isang kilalang negosyante na laging nasa mga mamahaling hotel at opisina. Ngunit ngayong umaga, ang mundo niya ay dinala sa isang lugar na hindi niya inaasahan. Bruno, halika na, walang magandang bagay dito. Malamig niyang wika habang dahan-dahang lumalapit sa aso. Ngunit tumahol si Bruno
at muling tumingin sa sulok. Doon napansin ni Alejandro ang isang bagay. Isang anyo ng tao na nakahandusay sa lupa. Natigilan siya na patigil ang kanyang paghinga. Unay inakala niyang isa lamang itong palaboy na natutulog. Ngunit sa masusing pagtingin, napansin niyang may dugo sa paligid at halos walang galaw ang katawan. Napahakbang siya paatras, hindi makapaniwala. Hindi siya sanay sa ganitong tanawin. Ang mundi niya ay umiikot lamang sa malilinis na boardroom at marangyang hapagkainan. Ngunit ngayong sandali, para siyang hinila sa isang realidad na matagal niyang hindi pinansin. Diyos ko, mahina niyang sambit. Lumapit siya ng kaunti, nag-aalangan. Ang puso niya ay mabilis ang tibok at ang kamay niya ay nangingingig. Wala sa plano niyang makita ang ganoong eksena, ngunit hindi rin niya kayang iwanan iyon. Sa anyang isip, pumasok ang mga tanong. Sino siya? Bakit siya naroroon? Ano ang nangyari sa kanya? Ngunit higit sa lahat, isang bagay ang nagpatigil sa kanya. Ang bigat ng katahimikan. Parang huminto ang oras at tanging paghinga ng kanyang aso at tibok ng puso niya ang naririnig. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi negosyo, hindi pera, at hindi reputasyon ang nasa isip ni Alejandro. Sa ilalim ng tulay na iyon, sa maruming lugar na kailanman ay hindi niya naisip na mapupuntahan. Natagpuan niya ang simula ng isang kwento na magpapabago sa kanyang buhay. Muli niyang tinawag si Bruno, ngunit imbes na bumalik, umupo lamang ito sa tabi ng nakahandusay na katawan. Parang sinasabi na hindi sila pwedeng umalis. At doon, unti-unting lumapit si Alejandro. Hindi niya alam kung anong matutuklasan niya. Ngunit ramdam niyang may bigat itong hindi niya kayang talikuran. Sa bawat hakbang niya, pakiramdam niya ay papalapit siya sa isang pinto ng kanyang kapalaran na matagal nang nakasara. At sa dulo ng dilim ng tulay na iyon, may liwanag na hindi niya pa nakikita, ngunit alam niyang darating. Dahan-dahang lumapit si Alejandro, pilit pinipigilan ang mabilis na paghinga habang nakatitig sa nakahandusay na katawan sa gilid ng tulay. Ang ilaw mula sa kalsadang nasa itaas ay mahina lamang na sumisilip, kaya't halos hindi niya maaninag ang mukha ng taong iyon. Ngunit malinaw na malinaw sa kanyang paningin ang pulang bakas ng dugo na umalat sa semento. "Bruno!" Mahina niyang tawag, tila nag-aalangan kung lalapit pa ba siya o hindi. Ngunit ang aso, tila walang takot, ay nakaupo pa rin sa tabi ng babae, nakatitig kay Alejandro na para bang sinasabing, "Halika, tulungan mo siya." Nang tuluyan na siyang lumapit, bumungad sa kanyang isang dalagang halos wala pang 25 anyos ang edad. Maputla ang balat nito, magulo ang buhok, at may mga sugat sa braso at binti. Ang suot nitong damit ay punit-punit, waring matagal nang hindi napalitan. Hindi siya sigurado kung gaano na ito katagal na naroon, ngunit batid niyang delikado ang kalagayan ng dalaga. "Diyos ko!" Mahina niyang usal, halos hindi makapaniwala sa nakikita. "Anong nangyari sa'yo?" Lumuhod siya sa tabi nito, pilit niyang hinahanap ang pintig ng pulso. Mahina ngunit naroon pa. Huminga siya ng malalim, bahagyang nakaramdam ng ginhawa. Hindi pa huli ang lahat. "Miss, naririnig mo ba ako?" Maingat niyang tinanong habang tinatapik ang pisngi ng dalaga. Ngunit walang tugon, tanging mahina at mabagal na paghinga lamang. Ramdam ni Alejandro ang malamig na pawis na bumabalot sa kanyang noo. Sanay siyang humarap sa bilyong pisong kontrata, sa mga negosyanteng gahaman, at sa mga investors na walang awa. Ngunit ngayong nasa harap niya ang isang taong sugatan, bigla siyang natigilan. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Ngunit muling tumahol si Bruno, tila nagpapaalala na hindi siya maaaring mag-atubili. "Okay Bruno, tama ka. Hindi natin siya pwedeng iwan." Wika niya habang dahan-dahang iniangat ang dalaga. Mabigat ito at mahirap buhatin, ngunit nagawa niya sa tulong ng adrenalinang dumadaloy sa kanyang katawan. Habang natasampay sa kanyang mga braso ang dalaga, nakaramdam si Alejandro ng kakaibang bigat. Hindi lamang pisikal kundi emosyonal. Isang uri ng responsibilidad na matagal na niyang hindi inako. Buhay pa siya,
Hindi siya pwedeng mamatay. Paulit-ulit niyang binubulong sa sarili habang mabilis na lumalabas sa ilalim ng tulay. Pag-akyat niya, dama niya ang pagtataka ng ilang mga taong nandoon sa kalsada. May isang driver ng jeep na napahinto at napatingin. "Sir, ayos lang ba yan?" Tanong ng matandang lalaki mula sa jeep. "Dadalhin ko siya sa ospital." Mabilis na sagot ni Alejandro, hindi na nag-abalang magpaliwanag pa. Ibinukas niya agad ang pinto ng kanyang mamahaling sasakyan. Maingat na inihiga ang dalaga sa likod. Sumunod agad si Bruno, na upo sa tabi ng babae na para bang bantay na hindi aalis. Habang minamaneho niya ng mabilis, tumatakbo sa kanyang isipan ang imahe ng dalaga. Hindi niya alam kung sino ito, ano ang nangyari dito o bakit napadpad sa ilalim ng tulay. Ngunit ang isang bagay ay malinaw. Kung hindi siya dumating, malamang ay hindi na ito makaliligtas. "Sandali lang. Hawakan mo lang ang buhay mo," bulong niya, bagaman alam niyang walang malay ang babae. "Hindi ko alam kung bakit ikaw pa ang natagpuan ko ngayong araw, pero hindi kita pababayaan." Pagdating sa ospital, halos magwala siya sa emergency room upang agad na asikasuhin ng babae. "Doktor! Nurse! Bilisan ninyo!" Sigaw niya habang buhat-buhat pa rin ito. Kailangan niyang gamutin ngayon din. Agad namang kumilos ang mga staff, kinuha ang dalaga at isinakay sa stretcher. Habang nagmamadali silang nagtungo sa loob ng ER, naiwan si Alejandro sa pintuan. Hingal, nanonood. "Sir, ano pong pangalan ng pasyente?" tanong ng isang nurse. Ngunit, "Hindi ko siya kilala," amin ni Alejandro, bahagyang nahihiya. "Natagpuan ko lang siya sa ilalim ng tulay. Wala siyang kahit anong ID o gamit." Nagtinginan ng mga doktor at nurse, halatang nagtataka. Ngunit wala na silang oras upang magtanong pa. Kailangan munang iligtas ang buhay ng babae. Habang napaupo si Alejandro sa waiting area, hawak-hawak niya ang kanyang ulo. Pilit na iniintindi ang bilis ng mga pangyayari. 1 oras lang ang nakalipas. Naglalakad siya kasama si Bruno. At ngayon, may isang taong hindi niya kilala ang biglang naging sentro ng kanyang mundo. Nilingon niya si Bruno na tahimik na nakaupo sa tabi niya, nakatitig sa pintuan ng ER. "Kung hindi mo siya nakita, Bruno, baka patay na siya ngayon," bulong niya. Lumipas ang ilang oras bago lumabas ang doktor. Pawis na pawis, ngunit may bahagyang ngiti. "Stable na ang pasyente," sabi nito. "Mabuti na lang at naidala niyo siya agad. Kung hindi, baka huli na." Para bang nabunutan ng tinik si Alejandro. Huminga siya ng malalim at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam siya ng ginhawa na hindi kayang ibigay ng pera o negosyo. Ngunit kasabay ng ginhawang iyon, dumating ang mga tanong na hindi niya alam kung handa siyang sagutin. Sino ang dalagang ito? Ano ang nangyari sa kanya? At bakit parang may kakaibang ugnayan na biglang nabuo sa pagitan nila? Isang ugnayang pinasimulan ng kanyang aso at ng isang hindi inaasahang umaga. Hindi pa rin mapakali si Alejandro habang nakaupo sa waiting area ng ospital. Kahit may katiyakan ng ligtas ang dalaga, ang bigat ng damdamin ay hindi mawaglit sa kanya. Para bang may koneksyon siya sa babaeng halos hindi niya kilala. Lumingon siya kay Bruno na nakahiga sa malamig na sahig. Nakatingin lamang sa kanya na tila nagsasabing, "Ginawa mo ang tama." Muling sumagi sa isip niya ang eksenang bumungad sa kanya sa ilalim ng tulay, ang duguan at halos walang buhay na katawan ng dalaga. Kung hindi niya nasundan ang aso, kung nag-atubili siyang bumaba sa maruming lugar, tiyak na ibang kwento ang nangyari. Lumapit ang isang nurse, bitbit ang ilang papel. "Sir, kailangan po naming makakuha ng impormasyon tungkol sa pasyente. Pangalan, edad, address, kahit anong maaaring pagkakakilanlan." Napailing si Alejandro. "Wala akong alam. Natagpuan ko lang siya sa ilalim ng tulay. Wala siyang ID, walang bag, walang kahit ano." "Ganun po ba?" "Sir," sagot ng nurse, medyo nag-aalangan. "Kailangan po naming irehistro siya. Pwede bang pansamantala, pangalan niyo muna ang gamitin bilang responsible party?" Nagtagal ang katahimikan bago siya tumugon. "Sige, ako na ang mananagot." Isinulat niya ang buong pangalan, Alejandro Velasco. Sa linya ng relasyon,
Saglit siyang natigilan. Ano nga ba siya sa babaeng ito? Kaibigan? Tagapagligtas? O simpleng estrangherong nakialam? Sa huli, isinulat niya, Good Samaritan. Makalipas ang ilang oras, pinabasok siya ng doktor sa isang private room kung saan inilagay ang dalaga. Nakakabit ito sa dextrose at may benda sa braso't binti. Maputla pa rin, ngunit humihinga ng mas maayos. Sir, kritikal ang lagay niya kanina. Mabuti na lang at nadala siya agad. Sa ngayon, wala pa kaming makitang dokumento o anumang palatandaan kung sino siya. Kailangang maghintay tayong mabising siya para makilala. Tumango si Alejandro. Kung ganon, huwag niyo munang pabayaan. Ano man ang gastos, sagutin niyo sa pangalan ko. Napatingin ang doktor, bahagyang nagulat. Alam ng lahat kung sino si Alejandro Velasco. Isang pangalan na hindi pwedeng ipagsawalang bahala. Opo sir, sisiguraduhin naming maalagaan siya. Nang mag-isa na siya sa silid, lumapit si Alejandro sa tabi ng kama. Pinagmasdan niya ang mukha ng dalaga. Sa kabila ng dumi at sugat, bakas ang kabataan at inosenteng kagandahan nito. Parang may bigat ng kwento sa bawat guhit ng mukha, isang kwentong nais niyang tuklasin. Hindi ko alam kung sino ka, mahina niyang bulong. Pero mula ngayon, hindi kita hahayaang mapahamak muli. Si Bruno ay nakaupo sa gilid ng kama, nakatitig pa rin sa dalaga. Tila ba alam ng aso na mahalaga ang ginawang desisyon ng kanyang amo. Habang tumatakbo ang oras, bumalik ang mga tanong sa isip ni Alejandro. Bakit ba siya nag-abala para sa babaeng hindi naman niya kilala? Kung ibang tao iyon, baka nagpasya na siyang tumawag na lang ng pulis o ambulance. Ngunit sa pagkakataong ito, siya mismo ang nagdala, nag-ako ng responsibilidad at nagdesisyong sagutin lahat ng gastusin. Siguro, dahil sa matagal na panahon, ngayon lang muli siyang nakaramdam ng isang bagay na totoo. Hindi ito tungkol sa negosyo, hindi tungkol sa imahe, hindi tungkol sa pera. Isa lamang itong dalagang nangangailangan ng tulong. At siya, si Alejandro Velasco, ay may kapangyarihang iligtas siya. Nang sumapit ang gabi, bumalik si Ramon, ang butler ni Alejandro. Sir, nag-aalala po ang mga tao sa mansyon. Biglaan daw po kayong umalis. Ano pong nangyari? Huminga ng malalim si Alejandro bago sumagot. May natagpuan akong sugatang babae. Siya ang dahilan kung bakit narito ako. Asikasuhin mo muna ang lahat ng kailangan ko rito sa ospital. Siguraduhin mong walang makakaistorbo. Tumango si Ramon. Opo sir, may ipapadala rin po akong tauhan para magbantay sa labas ng silid. Matapos ang usapan, muling bumalik ang katahimikan. Nakaupo si Alejandro sa silya sa tabi ng kama. Hawak ang isang dokumento mula sa ospital na nakapangalan sa kanya. Ramdam niya ang kakaibang bigat at sabay na kagaanan. Bigat dahil hindi niya alam kung saan hahantong ito. Ngunit kagaanan dahil alam niyang ginawa niya ang tama. Habang pinagmamasdan niya ang dalaga, biglang sumagi sa kanyang isip ang tanong na noon pa'y matagal na niyang tinatalikuran. Ano ba talaga ang saysay ng lahat ng kayamanang ito kung wala naman akong nagagawang kabutihan para sa iba? Sa mga oras na iyon, walang pulong, walang kontrata, walang negosyong umiinog sa kanyang mundo. Isang sugatang estranghera lamang ang nasa kanyang harapan at iyon ang pinakamahalagang bagay sa kanya. Bumaba ang kanyang tingin sa mga kamay ng dalaga, maputla at malamig. Maingat niya itong hinawakan, hindi niya maipaliwanag kung bakit. Ngunit sa pagkakadampi ng kanyang palad, dama niya ang tibok ng pulso nito, mahina ngunit buhay. Lalaban ka, bulong niya, nakatitig sa payapang mukha ng dalaga. At kapag nabising ka, narito ako. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, hindi negosyo o sariling interes ang iniisip ni Alejandro. Ang iniisip niya ay kung paano niya mapapangalagaan ang isang taong hindi niya kilala, ngunit tila nakatadhana na maging bahagi ng kanyang mundo. Makalipas ang 2 araw ng walang tigil na pagbabantay sa ospital, halos hindi na umuuwi si Alejandro sa anyang mansyon. Pinili niyang manatili sa tabi ng estrangherang iniligtas niya, na ngayon ay nakaratay pa rin sa kama. Walang malay, kapansin-pansin ang pagod sa kanyang mukha.
mga matang sanay sa boardroom, ngunit ngayon ay nanlalalim dahil sa puyat at pag-aalala. Isang gabi, habang nakatulog siya sa silyang nasa gilid ng kama, nagising siya sa mahinang unggol. Agad niyang iminulat ang mga mata at nakita ang dalagang unti-unting gumagalaw. "Miss?" Mabilis niyang tanong, sabay tayo mula sa kanyang kinauupuan. Lumapit siya at marahang hinawakan ang balikat nito. "Naririnig mo ba ako?" Dahan-dahan nitong iminulat ang mga mata, tila nahihirapan sa liwanag ng kwarto. Mapurol ang tingin, parang galing sa mahabang bangungot. Sandali pa bago tuluyang nag-focus ang paningin nito kay Alejandro. "Sino ka?" Mahina nitong bulong. Halos hindi marinig. Nagpakilala siya ng mahinahon. "Ako si Alejandro. Ako ang nakakita sa iyo sa ilalim ng tulay. Dinala kita rito sa ospital. Ligtas ka na." Napakurap ang dalaga, para bang sinusubukang alalahanin ang mga huling nangyari. Ngunit halatang may kalituhan sa kanyang mukha. "Tulay. Dugo." Napatigil ito at muling pumikit, parang nahihilo. "Shh! Huwag ka munang magsalita," maingat na sabi ni Alejandro. "Kailangan mong magpahinga. Safe ka na rito." Tahimik na sumingit si Bruno, bahagyang tumahol at inilapit ang ulo sa gilid ng kama. Napansin ng dalaga ang aso at bahagyang ngumiti bagaman mahina. "Aso mo ba siya?" Tumango si Alejandro. "Oo, si Bruno. Siyang dahilan kung bakit kita nakita." Nagtagal ang katahimikan bago muling nagsalita ang babae. "Clarice. Clarice ang pangalan ko." Para kay Alejandro, tila musika ang bawat salitang lumabas sa bibig nito. Sa wakas, may pangalan na siyang maitatawag sa estrangherang anyang inalagaan. "Clarice," ulit niya, para bang ninanamnam ang bigat ng pangalan. Kinabukasan, dumating ang doktor upang mag-check up. "Magandang balita, Sir Velasco," sabi nito. "Mas mabilis kaysa inaasahan ang pagaling ng pasyente. Ngunit kailangan pa rin niyang manatili dito hanggang lubusang makabawi." Nilingon ng doktor si Clarice. "Miss, tandaan, kailangan mong magpahinga. Sa ngayon, huwag mo munang pilitin ang sarili mong alalahanin lahat. Daraping ang tamang panahon." Tumango si Clarice, ngunit halata ang lungkot at bigat sa kanyang mga mata. "Hindi ko matandaan ang lahat ng nangyari bago ako natagpuan. Para bang may kulang sa loob ko." "Normal lang iyon," tugon ng doktor. "Trauma ang tinamumo. Unti-unting babalik ang alaala." Nang makaalis ang doktor, naupo muli si Alejandro sa tabi niya. "Hindi mo kailangang pilitin. Ang mahalaga, ligtas ka na. Magpahinga ka lang. Nandito ako." Nag-angat ng tingin si Clarice. Tinitigan siya ng ilang segundo. Bakit? Bakit mo ako tinulungan? Pwede mo naman akong iwan doon. Hindi mo naman ako kilala." Napangiti si Alejandro, bagaman may bahid ng seryosong tono. "Hindi ko kayang ipikit na lang ang mga mata ko. Kung may pagkakataon akong iligtas ka, gagawin ko. Siguro, matagal na akong walang ginawang tama para sa ibang tao. Ngayon, ayokong palampasin." Hindi nakasagot agad si Clarice. Ngunit nakita niya sa mga mata ng lalaki ang sinseridad. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Sa mga sumunod na araw, naging parte ng kanyang routine ang dalawin at bantayan si Clarice. Sa umaga, dinadala niya ito ng prutas at masustansyang pagkain. Sa gabi, binabasa niya ito ng dyaryo o kinakausap tungkol sa mga simpleng bagay, tungkol sa panahon, tungkol sa mga pangyayari sa syudad, o kahit tungkol kay Bruno na laging nakabantay sa tabi ng kama. Minsan, nagkaroon sila ng simpleng pag-uusap na nagbigay ng bahagyang aliw sa gitna ng kanilang sitwasyon. "Hindi ko akalaing may asong kasing tapang ng kay Bruno," sabi ni Clarice habang hinahaplos ang ulo ng aso. "Naku, hindi lang tapang ang meron dyan," sagot ni Alejandro. "Minsan, mas matalino pa siya kaysa sa akin. Kung hindi niya ako pinilit bumaba sa tulay, baka wala ka na ngayon." Bahagyang natawa si Clarice, unang beses mula nang magmulat. "Kung ganon, utang ko pala sa aso mo ang buhay ko. Hindi lang sa kanya." Mabilis na sagot ni Alejandro. Ngunit napahinto siya. Tila nahuli sa sariling salita, kaya't dinugtungan na lang niya. "Pareho naming inalagaan ka. Sa mga ganitong sandali,
hindi maiwasan ni Alejandro ang mapaisip. Hindi niya inasahan na ang isang babae na natagpuan niyang sugatan at walang malay ay unti-unting magdadala ng kakaibang ginhawa sa kanyang pusong matagal nang sarado. Ang mga gabi ng kawalan at lungkot ay biglang napalitan ng pananabik na makita ang mga mata ni Clarice na muling nagigising. Ngunit ramdam din niyang may mabigat na lihim sa likod ng pagkatao nito. Isang bagay na hindi pa handang lumabas. Sa bawat titig niya, dama niya ang mga sugat na higit pa sa pisikal na katawan, na masugat ng nakaraan na kailangang tuklasin. Habang nakaupo siya sa tabi ng kama, hawak ang maliit na aklat na binabasa, narinig niyang muli ang mahinang tinig ni Clarice. Alejandro, napatingin siya agad. Bakit? Salamat, bulong nito, halos pumikit muli. Kung hindi dahil sa'yo, baka wala na ako ngayon. Napayuko siya, bahagyang napangiti. Wala iyon. Minsan ang tadhana, may paraan para ipakita sa atin ang mga bagay na matagal na nating hindi nakikita. At sa tahimik na silid na iyon, habang patuloy ang paghinga ni Clarice at ang pag-iingat ni Bruno, naramdaman ni Alejandro na nagsisimula ng mabuksan muli ang isang pinto sa kanyang puso. Isang pintong matagal na niyang iniwas ang silipin. Maalipas ang ilang araw ng tuloy-tuloy na paggaling, nagsimulang magkaroon ng lakas si Clarice upang makipag-usap ng mas matagal. Hindi na siya gaanong nanghihina, bagaman bakas pa rin ang takot at bigat ng kanyang damdamin. Si Alejandro, na halos araw-araw na nasa ospital, ay naging tila bantay at kaagapay sa bawat hakbang ng kanyang paggaling. Isang hapon, habang pinapainom siya ni Alejandro ng sopas na ipinadala mula sa kusina ng mansyon, bigla siyang nagsalita ng isang bagay na matagal niyang iniiwasang banggitin. Alejandro, mahina niyang simula, nakatingin sa bintana ng silid. Hindi ako sanay na ganito, na may nag-aalaga sa akin, may nagmamalasakit. Bakit naman? Tanong ng lalaki, marahang inilapag ang mangkok sa mesa. Normal lang naman na alagaan ang taong nangangailangan. Umiling si Clarice. Lumaki akong wala ni isa mang taong ganon. Bata pa lang ako, naulila na ako. Ang nanay ko, namatay dahil sa sakit. At ang tatay ko, hindi ko man lang nakilala. Lumaki ako sa tiyahin na hindi naman talaga nagmamalasakit. Natigilan si Alejandro. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang unti-unting bumubukas si Clarice. Paano mo nakayanan? Tanong niya. Trabaho, simpleng sagot ni Clarice. Kung ano-anong trabaho. Naging tindera ako sa palengke. Naging kahera sa maliit na karinderya. Naglaba sa kapitbahay. Lahat ng paraan ginawa ko para lang mabuhay. Habang nagsasalita si Clarice, bakas ang pait sa kanyang boses. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, naruroon ang tibay at katatagan. Hanggang sa tumigil siya sandali, huminga ng malalim bago nagpatuloy. Hanggang sa makilala ko ang mga taong akala ko'y magiging kaibigan ko, mga kasamahan sa trabaho. Pero hindi pala ganun. Isa sa kanila, pinagsamantalahan ang tiwala ko. Naipit ako sa away nila at ako ang napagbalingan. Sinaktan nila ako at iniwan sa ilalim ng tulay. Natahimik ang buong silid. Si Alejandro ay nakaramdam ng bugso ng damdamin, galit, awa at pangamba. Hindi niya akalaing ganito kabigat ang pinagdaanan ng babaeng kanyang iniligtas. Clarice, mahina niyang sambit, pilit pinapakalma ang sariling boses. Hindi ka na nag-iisa ngayon. Hindi na nila pwedeng ulitin yon. Nandito ako. Ngunit umiling si Clarice. Pilit tinatago ang luha na gustong bumagsak. Hindi mo naiintindihan, Alejandro. Ang takot na naramdaman ko. Ang pakiramdam na wala kang halaga. Na pwede ka nilang durugin at itaon. Iyon ang sugat na hindi madaling maghilom. Lumapit si Alejandro at mainat na hinawakan ang kanyang kamay. Hindi ko man lubos na maunawaan ang sakit na pinagdaanan mo, pero kaya kong mangakong hindi na mauulit iyon. Hindi ko hahayaan na muli kang masaktan. Tahimik silang dalawa, tanging tunog ng air conditioning at mahinang huni ni Bruno ang maririnig. Para kay Clarice, matagal na niyang kinimkim ang mga sugat ng nakaraan at ngayon lang siya muling nakaramdam ng kaligtasan. Salamat, bulong niya. Sa wakas ay pinapayagan ng tumulo ang luha.
Hindi ko alam kung bakit mo ginagawa ito para sa akin. Hindi ko ring alam, sagot ni Alejandro. Tapat ang boses. Pero mula nung araw na natagpuan kita, pakiramdam ko, may dahilan kung bakit doon ako dinala ni Bruno. Baka iyon na ang sagot sa matagal ko ng tanong sa sarili, kung ano ba talaga ang saysay ng lahat ng kayamanan ko. Pinunasan ni Clarice ang kanyang mga luha at sa unang pagkakataon, tinitigan niya si Alejandro ng walang alinlangan. Nakita niya ang lalaking sa kabila ng kapangyarihan at yaman ay may pusong marunong pang makaramdam ng malasakit. Kung ganoon, mahina niyang sabi, baka ito ang simula ng bagong yugto sa buhay ko. Isang pagkakataon na maghilom, hindi lang ng sugat sa katawan, kundi pati ng sugat sa puso. Nang gabing iyon, habang nakaupo si Alejandro sa silyang malapit sa kama, muli niyang pinagmasdan si Clarice na mahimbing nang natutulog. Sa kanyang isipan, muling nagbalik ang mga alaala ng kanyang sariling nakaraan. Ang sakit na iniwan ni Isabel, ang malamig na trato ng kanyang pamilya, ang walang saysay na habol sa yaman. Ngunit ngayon, may bagong larawan na pumapasok sa kanyang puso. Ang mukha ni Clarice, ang mga luha nitong unti-unting nagiging ngiti. At sa tahimik na paglipas ng gabi, malinaw sa kanya na ang dalagang sugatan na natagpuan niya sa ilalim ng tulay ay hindi lamang basta estranghera. Isa siyang paalala na kahit gaano palalim ang sugat, may pagkakataon pa ring maghilom. At minsan, darating ang taong magiging dahilan nito. Mula nang mabuksan ni Clarice ang kanyang sugat na kwento, mas lalong naging matibay ang desisyon ni Alejandro na hindi siya pababayaan. Ang mga sumunod na araw ay tila naging kakaibang yugto sa buhay ng isang lalaking sanay lamang sa pagharap sa mga negosyante at papeles. Sa halip na magbabad sa opisina, mas pinili niyang ilaan ang oras sa ospital, kasama si Clarice. Tuwing umaga, siya na mismo ang nagdadala ng almusal. Hindi basta pagkain mula sa kusina ng ospital, kundi mga pagkaing masustansya at malinis na ipinahanda niya sa sariling chef. Kailangan mong kumain ng maayos para mabilis kang gumaling, aniya habang iniabot ang tray. Nahihiyaman, tinatanggap ni Clarice ang bawat subo. Hindi ako sanay sa ganito, mahina niyang sambit. Sanay ako sa kanin lang at kung minsan ay tinapay na tira ng ibang tao. Ngumiti si Alejandro, ngunit ramdam niya ang kirot sa puso. Simula ngayon, sanayin mo na ang sarili mo sa mas maayos. Hindi ka na dapat magtiis ng gutom o tira-tira. Si Bruno na may palaging nasa tabi, nakabantay na parang bantay sarado sa dalaga. Madalas, inaabot ni Clarice ang kanyang kamay upang haplusin ang ulo ng aso. Sa bawat pagtahol ni Bruno, tila ba sinasabi nitong ligtas siya. Sa mga oras ng katahimikan, napansin ni Alejandro na mas nagiging masigla si Clarice. Kapag dumadating siya mula sa bahay o opisina, may kakaibang kislap ang mga mata ng babae, kahit pa may lungkot na nakatago sa likod ng kanyang mga titig. Isang hapon, nagdala siya ng mga bulaklak sa silid. Para sumaya naman ang paligid mo, sabi niya. Napatingin si Clarice sa mga rosas at liryo na inilagay niya sa isang florera. Hindi ko matandaan kung may nagbigay na ba sa akin ng bulaklak noon. Aniya, may halong pagtataka at tuwa. Kung ganoon, ako na ang mauna, tugon ni Alejandro. At hindi ito ang huli. Madalas din siyang maglaan ng oras upang kausapin si Clarice. Hindi lamang tungkol sa kanyang mga sugat o karanasan, kundi pati sa mga simpleng bagay. Ano ang pangarap mo? Minsang tanong niya. Tahimik na nag-isip si Clarice bago sumagot. Gusto ko lang ng simpleng buhay, yung may tahanan. May kaunting pagtitiyaga at katahimikan. Hindi ko kailangan ng malaking bahay o marangyang kotse. Basta may kasama akong magmamahal, sapat na. Natigilan si Alejandro. Sa kanyang mundo na punong-puno ng luho at kasakiman, ang simpleng pangarap na iyon ay tila ginto. Naisip niya kung gaano kalayo siya sa ganoong uri ng pamumuhay. Ngunit sa isang iglap, parang iyon ang buhay na matagal na niyang hinahanap. Habang lumilipas ang mga araw,
Naging malinaw sa mga nurse at staff ng ospital ang kakaibang atensyon ni Alejandro sa dalaga. Isang kilalang bilyonaryo na dati nakikita lamang sa mga balita at pahayagan. Ngayon ay nakaupo sa tabi ng isang sugatang babae, pinapakain at tinutulungan. Sir Velasco, bihira po kaming makakita ng ganyan. Biro ng isang nurse. Kung lahat po ng pasyente ay may kagaya niyong nagbabantay, siguradong mabilis silang dagaling. Napangiti si Alejandro, ngunit hindi na sumagot. Para sa kanya, hindi iyon tungkol sa imahe o sa kung anong sasabihin ng iba. Ang mahalaga ay ang kaligtasan at kadinhawaan ni Clarice. Isang gabi, habang malapit nang magsara ang ilaw sa ospital, nakaramdam ng kaba si Clarice. Nagising siya mula sa bangungot. Pawis na pawis at hingal na hingal. Agad siyang nilapitan ni Alejandro. "Clarice, ayos ka lang?" tanong niya. Halatang nag-aalala. "Naalala ko na naman," bulong ng babae. Nanginginig ang kamay. "Yung mga taong nanakit sa akin. Naririnig ko pa rin ang boses nila. Natatakot ako." Hinawakan ni Alejandro ang kanyang kamay at dahan-dahang pinisil. "Hindi na sila makakalapit sa iyo. Hindi habang nandito ako. Manalig ka." Sa sandaling iyon, may kakaibang lakas na naramdaman si Clarice. Kahit takot ang bumabalot sa kanya, dama niya ang init ng kamay ni Alejandro. Isang init na matagal na niyang hinahanap sa malamig na mundo. Inabukasan, nagpasya si Alejandro na ipagluto siya mismo. Hindi siya eksperto sa kusina, ngunit kahit simpleng sinigang ay pinilit niyang gawin. Pagbalik niya sa ospital, ipinakita niya ang niluto. Pasensya na kung hindi kasing sarap ng luto ng chef, biro niya. Tinignan ni Clarice ang mangkok ng sinigang na may halatang pagkakamali. May mga gulay na parang sobra ang pagkakaluto. Ngunit hindi niya iyon inalintana. Ngumiti siya at tinikman. "Masarap," wika niya, "dahil ikaw ang nagluto." Natigilan si Alejandro, hindi alam kung paano tatanggapin ang mga salitang iyon. Ngunit sa loob-loob niya, parang may pader na nabasag. Ang matagal ng saradong bahagi ng kanyang puso ay unti-unting nagiging bukas. Sa mga sumunod na linggo, halos bahagi na siya ng ospital. Nakilala na siya ng mga staff. At kahit ang ibang pasyente ay napapansin ang kakaibang dedikasyon niya. Ngunit higit sa lahat, nakita niya sa bawat ngiti ni Clarice ang dahilan kung bakit sulit ang lahat ng kanyang ginawa. Hindi niya alam kung saan hahantong ang lahat ng ito. Ang alam lang niya, sa bawat araw na dumadaan, mas lalong tumitibay ang kanyang hangarin na protektahan at alagaan ang babaeng minsan niyang natagpuan sa ilalim ng tulay. At sa piling ni Clarice, natutunan niyang muli kung paano maging tao, hindi lang bilang isang bilyonaryo, kundi bilang isang lalaking may kakayahang magmahal at magmalasakit. Makalipas ang halos isang buwan, malaki na ang ipinagbago ng kalagayan ni Clarice. Hindi na siya palaging nakahiga sa kama. Natututo na siyang muling maglakad, bagaman mabagal at may suporta ng tungkod. Ang dating maputla at walang sigla ay unti-unti nang nagkaroon ng kulay at lakas. Sa bawat araw na lumilipas, nakikita ni Alejandro ang pagbangon ng isang babaeng minsang muntik nang mawala. Isang umaga, dinala siya ni Alejandro sa hardin ng ospital. Mahinahon niyang inalalayan si Clarice habang hawak nito ang tungkod. "Kailangan mong maranasan ang araw at hangin," wika niya. "Hindi pwedeng puro loob ng silid lang." Ngumiti si Clarice at huminga ng malalim, dama ang simoy ng hangin. "Nakakapanibago, parang ang tagal kong naulong." "Wala ka nang dapat ikulong pa," sagot ni Alejandro. "Simula ngayon, malaya ka na. At kung handa ka na, tutulungan kitang magsimula muli." Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang mga salitang iyon, ngunit ramdam ni Clarice ang sinseridad ng bilyonaryo. Pagkaraan ng ilang linggo, nakalabas na rin ng ospital si Clarice. Ngunit hindi siya basta iniwan ni Alejandro na parang isa lang sa mga taong dumaan sa kanyang buhay.
Pansamantala niya itong pinatuloy sa isang maliit na guest house malapit sa kanyang mansyon. Hindi marangya, ngunit maaliwalas at ligtas. Dito ka muna tumira habang hindi ka pa handang tumayo mag-isa, sabi ni Alejandro. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa gastos. Napayuko si Clarice, may halong hiya at pasasalamat. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran sa lahat ng ito. Hindi ko kailangan ng kapalit, sagot niya. Ang kailangan mo lang gawin ay magpatuloy sa buhay. Iyon ang pinakamagandang kabayaran. Upang tuluyang makabangon, tinulungan siya ni Alejandro na makahanap ng disenteng trabaho. Sa tulong ng kanyang koneksyon, ipinakilala niya si Clarice sa isa sa mga kumpanya ng kanyang grupo, isang maliit na publishing firm na nangangailangan ng clerical staff. Hindi si Alejandro mismo ang nagdesisyon, kundi ang manager. Ngunit nang makita ang kasipagan ni Clarice at ang kagustuhang magsimula muli, agad itong tinanggap. Magaan ang trabaho dito, sabi ng manager sa unang araw niya. At huwag kang mag-alala, hindi mo kailangang maggunwari. Basta't tapat ka at masipag, tatagal ka rito. Para kay Clarice, iyon na ang pinakamahalagang regalo. Isang pagkakataong makabangon sa sarili niyang paraan. Naging masaya siya sa trabaho, nakilala ang mga kasamahan na hindi mapanghusga, at unti-unting nabawi ang tiwala sa sarili. Samantala, si Alejandro ay patuloy na nagmamasid mula sa malayo. Madalas, dumadaan siya sa opisina upang kumustahin si Clarice. Sa tuwing nakikita niya itong masiglang nakikipag-usap sa mga kasamahan o nakangiti habang nag-aayos ng mga dokumento, dama niyang may nagbago rin sa kanyang sarili. Minsan, kinausap siya ng isa sa kanyang mga business partner. Alejandro, napansin kong mas madalas ka nang wala sa opisina. May bago ka bang pinagkakaabalahan? Napangiti siya ngunit hindi nagbigay ng detalye. Sabihin na lang natin, natutunan kong may mas mahalagang bagay pa kaysa sa negosyo. Sa mansyon naman, mas lalong naging masigla si Bruno. Tuwing dumarating si Clarice upang dalawin si Alejandro o maghapunan, halos hindi mapakali ang aso sa tuwa. Tila ba alam nitong malapit na silang tatlo, parang isang pamilya. Isang gabi, habang magkasamang naghapunan sila Alejandro at Clarice, napag-usapan nila ang nakaraan. Hindi ko akalaing makakabangon pa ako, wika ni Clarice habang marahang inaayos ang kubyertos. Minsan iniisip ko, kung hindi mo ako nakita nun, baka wala na ako ngayon. Hindi kita pinulot para lang mabuhay, sagot ni Alejandro. Tinitigan siya ng seryoso. Pinulot kita para magkaroon ng bagong simula. At nakikita ko ngayon, ginagawa mo na iyon. Napangiti si Clarice, ngunit may bahagyang luha sa kanyang mga mata. Alejandro, hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag. Pero mula noong araw na iyon, para bang may dahilan kung bakit tayo nagtagpo. Para bang itinadhana. Hindi nakasagot agad si Alejandro. Ngunit sa loob-loob niya, naramdaman niyang totoo ang mamasalitang iyon. Hindi na lang siya isang bilyonaryong nagligtas ng isang estranghera. Siya'y isang taong natututuring muling magmahal at magtiwala. Habang lumilipas ang mga buwan, mas naging matatag si Clarice. Ang dating sugatan at walang direksyon ay ngayoy may trabaho, tahanan, at mga taong nagmamalasakit. Ngunit higit sa lahat, mayroon siyang Alejandro, isang taong naging tulay para sa kanyang muling pagbangon. At para kay Alejandro, sa bawat araw na nakikita niyang mas lumalakas si Clarice, mas lalo niyang naiintindihan na ang tunay na halaga ng kanyang yaman ay hindi nasusukat sa pera o negosyo. Nasusukat ito sa kakayahan niyang magbigay ng pag-asa at bagong simula sa isang taong muntik nang mawalan ng lahat. Habang unti-unting bumabangon si Clarice mula sa kanyang sugat at nakikilala na ng mga kasamahan sa trabaho. Hindi rin maiwasan na magsimula ang mga usapan at bulungan sa paligid. Ang isang babaeng dati sugatan at inalagaan ng isang bilyonaryo, ngayon ay nagtatrabaho na sa isa sa mga kumpanya nito, isang bagay na hindi nakaligtas sa mga mapanuring mata ng lipunan. Nagsimula ito sa maliliit na tsismis. Sa pantry ng kumpanya, dalawang empleyado ang nag-uusap habang nakatingin kay Clarice. Yan ba yung babae na tinutulungan ni Sir Velasco?
Bulong ng isa. Oo, siya nga. Swerte niya, no? Isang araw, nasa lansangan. Tapos ngayon, nasa tabi na ng bilyonaryo. Hindi kaya ginagamit niya lang si Sir Alejandro? Dagdag pa ng isa, sabay tawa ng mapanlait. Narinig ito ni Clarice, ngunit pinili niyang huwag na lang pansinin. Pinagpatuloy niya ang kanyang trabaho, nag-type ng mga dokumento habang pinipigilan ang pangingilid ng luha. Hindi niya kayang ipaliwanag ang katotohanan sa lahat at alam niyang hindi niya rin kontrolado ang mga iniisip ng iba. Ngunit hindi doon natapos ang lahat. Maging ang mga business partners ni Alejandro ay nagkaroon ng alinlangan. Sa isang pulong sa boardroom, isa sa kanila ang diretsahang nagtanong, Alejandro, wika ng matandang kasosyo, ano ba talaga ang relasyon mo sa babaeng iyon? Hindi ba delikado para sa imahe ng kumpanya kung masyadong maraming espekulasyon? Mataman silang tinitigan ni Alejandro. Kung ang problema niyo ay imahe, hayaan niyo kong maglinaw. Ang babaeng tinutukoy ninyo ay isang tao na nagkataong natulungan ko. Hindi siya gamit, hindi siya hadlang, at lalong hindi siya kahihiyan. Lumipas ang mga buwan at mas naging malinaw sa lahat na hindi lamang simpleng pagkakaibigan ang namamagitan kina Alejandro at Clarice. Sa bawat pagtitipon sa kumpanya, madalas silang makita ng mga empleyado na magkasamang kumakain o nag-uusap ng masinsinan. Kahit pa pinipili nilang maging maingat, hindi maiwasan ang usap-usapan. Si Clarice baka ginagamit lang si Mr. Velasco, bulong ng isa sa mga sekretarya habang nagkakape sa pantry. Tingnan mo, simpleng babae lang siya pero laging kasama ng CEO. Baka gold digger lang yan, dagdag pa ng isa. Hindi ba't bigla na lang siyang lumitaw? Wala tayong alam sa nakaraan niya? Kumalat ang mga ganitong chismis na parang apoy sa buong kumpanya. Kahit sa boardroom, nararamdaman ni Alejandro ang malamig na tingin ng ilang business partners. Isang gabi, kinausap siya ng kanyang pinsang si Martin matapos ang isang pulong. Alex, kailangan mong maging maingat. Maraming nagdududa sa motibo ng babaeng kasama mo. Hindi lahat makakaintindi ng ginawa mong pagtulong. Huwag mong sabihing naniniwala ka rin sa kanila. Malamig na tugon ni Alejandro. Hindi yon, sagot ni Martin. Pero bilang abogado at bilang pinsan mo, gusto kong protektahan ang pangalan mo. Ang imahe mo bilang negosyante ay pwedeng masira kung patuloy na magiging laman ng chismis ang relasyon niyo ni Clarice. Tahimik na napaisip si Alejandro, ngunit hindi niya kayang talikuran ang nararamdaman. Kung imahe lang ang problema, wala akong pakialam. Mas mahalaga sa akin ang totoo kaysa sa iniisip ng iba. Samantala, si Clarice ay unti-unti nang nakakarinig ng mga chismis mula sa ilang kasamahan. Minsan, pagpasok niya sa opisina, naririnig niya ang mahihinang bulungan at halakhak sa kanyang likuran. Kung hindi dahil kay Mr. Velasco, hindi siya matatanggap dito, wika ng isa. Pustahan, ilang buwan lang yan at iiwan din siya, dagdag pa ng isa. Bagaman pilit niyang kinakaya, hindi maitatanging nasasaktan siya. Isang hapon, nang sabay silang maghapunan ni Alejandro, hindi na niya napigilan ang damdamin. Alejandro, maingat niyang simula. Baka mas mabuti kung lumayo na lang ako sa'yo. Ayokong maging dahilan ng pagkasira ng pangalan mo. Natigilan si Alejandro. Inilapag ang kubyertos at tumitig sa kanya. Clarice, huwag mong isipin yan. Hindi kita niligtas para lang iwanan ka kapag naging mahirap ang sitwasyon. Hindi ko hahayaang diktahan ng chismis ang magiging buhay natin. Pero hindi lang ikaw ang nasasaktan, balik ni Clarice. Ako rin, hindi nila ako kilala, pero hinuhusgahan na nila ako. Lumapit si Alejandro, marahang hinawakan ang kanyang kamay. Alam kong mahirap. Pero tandaan mo, wala kang dapat ikahiya. Lahat ng tao may nakaraan, pero hindi iyon ang basehan ng halaga mo. Para sa akin, mas mahalaga kung sino ka ngayon. At ang nakikita ko ay isang matapang na babae na bumangon mula sa lahat ng sakit. Sa mga sumunod na linggo, mas naging lantad si Alejandro sa pagtatanggol kay Clarice. Sa isang corporate event, hindi niyang ikinahiya ang pagdalo nito sa kanyang tabi. I want you all to meet Clarice. Matapang niyang wika sa mga bisita. She is someone very important to me. Ang mga kuha ng litrato nila ay agad kumalat sa social media at naging laman ng ilang business columns. May mga pumuri,
Ngunit mas marami ang nagtanong, bakit isang ordinaryong babae ang pinili ng isang bilyonaryo? Tanong ng isa sa mga artikulo. Ngunit sa halip na umatras, mas lalo pang tumayo si Alejandro para kay Clarice. Kung tunay kayong kaibigan at katuwang sa negosyo, wika niya sa isang pagpupulong, dapat makita niyo na ang kaligayahan ko ay hindi hadlang kundi inspirasyon. Kung hindi, marahil hindi kayo ang tamang kasama ko. Para kay Clarice, mabigat man ang mga tsismis at panghuhusga, ramdam niyang hindi siya nag-iisa. Sa bawat sandaling pinipili siyang ipagtanggol ni Alejandro, unti-unti niyang natutunan na ang halaga ng isang tao ay hindi nakabase sa opinyon ng iba, kundi sa ibay ng paninindigan at pagmamahal na ipinapakita ng taong nasa tabi mo. At sa kabila ng mga bulong-bulungan, mas lalo silang naging malapit. Sa halip na bumagsak, naging matibay ang pundasyon ng kanilang ugnayan. Isang patunay na kahit sa gitna ng tsismis at pagdududa, ang katotohanan at pagmamahal ang mananaig. Isang maulang gabi, habang pauwi si Clarice mula sa kanyang trabaho sa publishing firm, napansin niyang may sumusunod sa kanyang dalawang lalaki. Unay hindi niya pinansin, iniisip na baka nagkataon lamang. Ngunit habang binibilisan niya ang kanyang lakad, ganoon din ang ginawa ng mga ito. Nagmadali siyang tumawid patungo sa mas maliwanag na kalsada. Ngunit bago pa man siya makalayo, bigla siyang hinila ng isa sa mga lalaki, papasok sa isang eskinita. Huwag kang sisigaw, malamig na banta nito. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang isa sa kanila. Pamilyarang muka, isa sa mga taong kasama noong gabing siya'y sinaktan at iniwan sa ilalim ng tulay. Agad bumalik ang lahat ng alaala, ang mga hampas, ang panlilibak, at ang pakiramdam na parang wala siyang halaga. Akala mo ba nakatakas ka na? Bulong ng lalaki. Kung magsusumbong ka, tapos ka. Wala akong balak magsumbong. Nanginginig na tugon ni Clarice. Bagaman ramdam niyang hindi ito maniniwala, tumawa ang isa pa. Halos walang awa. Hindi mo kailangang magsumbong. Ang pagkakaroon mo ng koneksyon kay Alejandro Velasco ay sapat na para gawing target ka. Marami ang gustong pabagsakin siya at ikaw ang pinakamadaling daan. Naramdaman ni Clarice ang malamig na patalim na dumikit sa gilid ng kanyang katawan. Napapikit siya, halos mawalan ng pag-asa. Ngunit bago pa man makagalaw ang mga lalaki, isang malakas na boses ang pumunit sa dilim. Bitiwan niyo siya! Si Martin iyon, ang pinsan at abogado ni Alejandro. Kasama niya ang dalawang security personnel na agad lumapit. Nagkagulo ang mga lalaki, tumakbo palayo, ngunit isa ang agad na nahuli ng mga gwardya. Lumapit si Martin kay Clarice, agad itong inalalayan. Ayos ka lang ba? Nagtataka kami kung bakit hindi ka pa nakakarating. Kaya nagpasya akong sundan ka. Halos hindi makapagsalita si Clarice. Nanginginig at halos maiyak. Salamat kung hindi ka dumating. Shh! Ligtas ka na! Tugon ni Martin. Halika na! Dadalhin kita kay Alejandro. Pagdating nila sa mansyon, agad sinalubong ni Alejandro ang pinsan at si Clarice. Nang makita ang takot at pagod sa mukha ng babae, halos sumabog ang galit sa kanyang dibdib. Sino ang gumawa nito? Tanong niya, mariin ang tinig. Yun ding mga taong sangkot sa pananakit sa kanya dati. Sagot ni Martin, at mukhang may nag-utos sa kanila. Hindi lang basta pananakot ito, may nagtatangkang gamitin si Clarice laban sa iyo. Tumayo si Alejandro, mahigpit ang kamao. Hindi ko hahayaang ulitin nila ang ginawa. Clarice, hindi ka nalalabas ng walang kasama. Maglalagay ako ng mga tauhan para bantayan ka. Alejandro, ayokong maging pabigat, nanginginig na sagot ng dalaga. Baka mas lalong madamay ka dahil sa akin. Lumapit siya, maingat na hinawakan ang pisngi nito. Hindi ka pabigat, ikaw ang dahilan kung bakit natutunan kong muling maging tao. At hindi ako papayag na saktan ka ulit. Noong gabing iyon, halos hindi nakatulog si Alejandro. Nakatayo siya sa veranda ng kanyang mansyon, nakatingin sa ulan habang mariing nag-iisip. Hindi lamang pala simpleng tulong ang kailangan ni Clarice, proteksyon ang higit na kailangan nito. At bilang taong nagligtas at nagmamalasakit, siya ang may obligasyong ibigay iyon. Kinaumagahan, pinulong niya ang kanyang mga tauhan. Mula ngayon,
Walang makakalapit kay Clarice nang walang pahintulot ko. Siguraduhin niyong may bantay siya sa opisina, sa bahay, kahit saan siya magpunta. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa kanya. Opo sir, tugon ng mga tauhan, mariin at may tiwala. Samantala, si Clarice ay nakaupo sa sala, nakikinig sa kanilang usapan. Kahit natatakot, nakaramdam siya ng kakaibang ginhawa. Para bang sa kabila ng panganib, may matibay na pader na handang sumalo sa kanya at iyon ay si Alejandro. Kinagabihan, muling nag-usap sila. Clarice, wika ni Alejandro, kailangan mong malaman na mas marami pang pagsubok ang darating. Pero hindi kita iiwan. Handa akong harapin ang sinuman para protektahan ka. Tinitigan siya ni Clarice. Bakas ang takot, ngunit naroroon din ang tiwala. Hindi ko alam kung ano ang ginawa ko para maging karapat-dapat sa lahat ng ito. Pero salamat, Alejandro, dahil sa iyo natututo akong hindi na muling sumuko. At sa gabing iyon, higit pang tumibay ang ugnayan nila. Sa gitna ng panganib, kapwa nila nadama na may bagay na mas malakas kaysa takot. At iyon ay ang tapang at malasakit na unti-unting humuhubog sa kanilang pagmamahalan. Mula nang mangyari ang pag-atake, hindi na muling pinayagang maglakad mag-isa si Clarice. Kahit papunta sa trabaho o pabalik sa guest house, laging may kasamang tauhan ni Alejandro. Sa una, nahirapan siyang tanggapin iyon. Pakiramdam niya'y nakakulong siya. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, mas lalong lumilinaw sa kanya na hindi lang ito tungkol sa proteksyon. Ito'y patunay ng matinding malasakit ng lalaking unti-unti nang sumasakop sa kanyang puso. Isang umaga, sinamahan siya mismo ni Alejandro papunta sa opisina. Hindi ko kasi mapigilang mag-alala, sabi niya habang minamaneho ang kotse. Napatingin si Clarice sa kanya. May halong biro ang tinig. Alejandro, parang sobra ka namang nag-aalala. Parang ikaw ang patay ko. Napangiti si Alejandro at mabilis na umiling. Hindi ako tatay mo, Clarice, at ayokong ituring mo akong ganoon. Ang gusto ko, matasama ka sa bawat hakbang. Hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil iyon ang pinili kong gawin. Natigilan si Clarice, napalunok. Hindi niya inasahan ang ganitong tapat na salita. Sa kanyang puso, may init na kumalat, isang damdaming matagal na niyang itinaboy. Sa mga sumunod na linggo, mas lalong naging lantad ang kanilang pagkakalapit. Madalas silang makitang magkasama sa mga kainan pagkatapos ng trabaho o kaya'y nagkakape sa isang tahimik na kafe. Sa tuwing nakatingin si Alejandro kay Clarice, may kakaibang aliw sa kanyang mga mata. Parang bawat ngiti ng babae ay nagiging sagot sa matagal na niyang hinahanap. Ngunit hindi puro saya ang dala nito. Isang gabi, habang naglalakad sila sa hardin ng mansyon, hindi nakatiis si Clarice. Alejandro, mahina niyang simula. Hindi ka ba natatakot na baka mali ang ginagawa mo? Na baka tama ang mga sinasabi ng iba tungkol sa akin? Na baka ginagamit lang kita? Tumigil si Alejandro sa paglalakad. Hinarap siya at tinitigan ng diretsyo. Clarice, kung ginagamit mo man ako, sana matagal na akong bumitaw. Pero heto ako, pinipili pa ring manatili. Alam mo kung bakit? Dahil nakikita ko ang totoo. Nakikita ko ang isang babaeng matapang kahit sugatan. Nakikita ko ang isang pusong marunong magmahal kahit ilang beses nang sinaktan. At higit sa lahat, nakikita ko ang sarili kong bumabalik sa pagiging tao dahil sa'yo. Hindi na napigilan ni Clarice ang luhang bumagsak sa kanyang pisngi. Hindi ko alam kung paano ako nagkaroon ng ganitong halaga sa buhay mo. Ako lang naman ito, isang babaeng halos mawalan na ng saysay ang buhay. Hinawakan ni Alejandro ang kanyang mga kamay. Hindi ka lang basta babae, Clarice. Ikaw ang paalala na kahit gaanong karumi o kadilim ang mundo, may liwanag pa ring pwedeng matagpuan. At natagpuan ko iyon sa'yo. Sa sandaling iyon, parang huminto ang oras para sa kanilang dalawa. Si Bruno, na nakaupo malapit sa kanila, ay tila nakamasid lamang, tahimik ngunit nakabantay. Mula noon, mas lalo silang naging malapit. Tuwing gabi, madalas silang nagkukuwento tungkol sa kanilang mga nakaraan. Ang sakit ni Alejandro nang lokohin siya ng dating minamahal, at ang pangamba ni Clarice mula sa mga taong sinaktan siya.
Ngunit sa halip na maging hadlang ang mga sugat, naging tulay ito para mas lalo silang magkaunawaan. Isang beses habang magkasamang naghapunan sa mansyon, biglang nagtanong si Clarice, "Alejandro, naisip mo na ba na baka hindi ako bagay sa mundo mo? Ikaw, isang kilalang bilyonaryo. Ako, simpleng babae lang, halos walang maipagmamalaki." Umiling si Alejandro, mariing tinig. "Clarice, ang mundo ko ang hindi bagay sa akin. Matagal na akong nakakulong sa yaman at kasinungalingan ng mga tao sa paligid ko. Ikaw ang tanging bagay na nararamdaman kong totoo. Kaya wag mong sabihing hindi ka bagay sa mundo ko. Ikaw ang dahilan kung bakit ko gustong baguhin ang mundong iyon." Napayuko si Clarice, nangingiti habang pinupunasan ang mga luha. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kapanatagan. Isang bagay na hindi niya naramdaman kahit kailan sa kanyang nakaraan. Ngunit hindi rin sila ligtas sa mga pagsubok. Habang mas nagiging lantad ang kanilang pagkakalapit, mas lalong dumami ang mga matang nagmamasid at nagdududa. May mga tao sa paligid ni Alejandro, mga kasosyo, mga kakumpetensya na hindi kontento sa nakikita nilang pagbabago. Isang gabi, habang magkasamang nanonood ng pelikula sa sala ng mansyon, tinanggap ni Alejandro ang isang tawag mula sa isang investor. Ang boses sa kabilang linya ay malamig at mapanlinlang. "Mr. Velasco, magandang gabi. Gusto lang naming ipaalala na ang mga pinapasok mong relasyon ay maaaring makaapekto sa kumpiyansa ng mga tao sa kumpanya. Kung ipagpapatuloy mo ang pagiging malapit sa babaeng iyan, baka mawalan ka ng suporta." Mariing sumagot si Alejandro, "Kung ganyan ang klasing suporta na kailangan kong panatilihin, mas mabuti nang mawala iyon. Hindi ako papayag na ang personal kong kaligayahan ay diktahan ng mga taong hindi marunong umunawa." Nang ibaba niya ang telepono, napansin ni Clarice ang tensyon sa kanyang mukha. "May problema ba?" Huminga siya ng malalim. "May mga tao talagang ayaw sa atin. Pero hindi kita kayang bitawan. Kahit anong mangyari, ipaglalaban kita." Muling nagmistulang mabigat ang paligid, ngunit sa halip na matakot, mas lalo pang naramdaman ni Clarice ang tibay ng loob ni Alejandro. At sa puso niya, alam niyan sa kabila ng lahat, natagpuan na niya ang isang taong handang tumayo sa tabi niya, kahit pa buong mundo ang kalabanin. Sa gabing iyon, habang nakahilig si Clarice sa balikat ni Alejandro at si Bruno'y payapang nakahiga sa kanilang paanan, malinaw sa kanilang dalawa na higit pa sa takot at tsismis ang ugnayan nila. Ang pagsubok na kanilang pinagdaraanan ay nagiging apoy na lalo lamang nagpapatibay ng kanilang pagkakaunawaan at unti-unti nang humuhubog sa pagmamahalan na hindi na nila kayang itanggi. Mabilis ang lumipas na mga linggo at tila mas nagiging normal na ang lahat para kay Clarice. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti at katahimikan, may mga gabi pa rin na hindi siya makatulog. May mga alaala na pilit bumabalik. Alam ni Alejandro na may mga bagay pa siyang hindi alam tungkol kay Clarice at hindi niya ito pinilit. Alam niyang darating din ang panahon na kusa nitong ibubukas ang puso't nakaraan. Isang gabi, habang magkasamang naglalakad sa malawak na hardin ng mansyon, biglang huminto si Clarice. Tinitigan niya ang mga rosas na nakahilera, ngunit ang mga mata niya ay tila nakatingin sa malayo. "Alejandro," mahina niyang sabi, "may isang bagay akong hindi pa nasasabi sa'yo. Matagal ko nang gustong ipagtapat pero natatakot ako." Lumapit si Alejandro, inilagay ang kanyang kamay sa balikat nito. "Walang dahilan para matakot. Sabihin mo lang kung ano ang nasa loob mo." Walang magbabago. Huminga ng malalim si Clarice at sa wakas ay nagsimulang magsalita. "Noong nagtrabaho ako bilang katulong sa isang malaking bahay, inakala kong magiging maayos na ang buhay ko. May tirahan, may pagkain, may sahod. Pero ang hindi ko alam, ang amo ko hindi pala mapagkakatiwanaan." Nanlaki ang mga mata ni Alejandro, ngunit hindi siya nagsalita. Hinintay niya ang pagpapatuloy ni Clarice. "Sinubukan niya akong pagsamantalahan," tuloy ni Clarice. Nanginginig ang tinig.
Noong una, puro salita lang, pangaalipusta, pagbibintang. Pero dumating ang gabi na halos hindi na siya nagtimpi. Tumakas ako, Alejandro. Tumakbo ako ng walang dala kundi ang suot kong damit. Doon ako napadpad sa mga taong mali ang naging kasama ko at sila naman ang nanakit sa akin. Kaya ako natagpuan sa ilalim ng tulay. Natahimik si Alejandro. Ang mga kamay ay mahigpit na nakatikom. Hindi niya inaasahan ang bigat ng kwentong iyon. Ang galit na matagal na niyang tinatago laban sa mga mapagsamantalang tao ay muling nag-alab. Ngunit higit pa sa galit, dama niya ang matinding awa para kay Clarice. "Bakit hindi mo agad sinabi?" tanong niya, banayad ang tinig. "Natakot ako na baka isipin mong madumi ako o wala ng halaga," sagot ni Clarice, halos pabulong. "Sanay na akong husgahan ng mga tao. Pero ikaw, ayokong mawala ka." Dahan-dahang lumapit si Alejandro at hinawakan ang kanyang mukha. Pinahid ang luha na bumagsak sa pisngi nito. "Clarice, pakinggan mo ako. Wala kang kasalanan sa nangyari. Hindi ka madumi. Hindi mo dapat ikahiya ang pinaglabanan mo." Sa halip, mas nakikita ko kung gaano kakatapang at katatag. Napasandal si Clarice sa kanyang dibdib, humihikbi. Hindi ko alam kung paano ko nalampasan ang lahat. Pero noong nakita mo ako sa ilalim ng tulay, pakiramdam ko binigyan ako ng pangalawang buhay. Hinaplos ni Alejandro ang kanyang buhok at mahigpit na niyakap siya. "At simula noong araw na iyon, ako na ang mananagot sa buhay na iyon. Walang makakaulit ng ginawa nila sa'yo. Hindi ko hahayaan." Kinabukasan, kinausap ni Alejandro si Martin, ang kanyang pinsan. "Kailangan kong malaman kung sino ang taong iyon. Ayokong lumakad si Clarice na may takot sa kanyang nakaraan. Gusto kong managot ang mga taong nanakit sa kanya." Tumango si Martin. "Mag-iimbestiga ako. Hindi madaling kalabanin ang mga ganitong klasing tao, lalo na kung makapangyarihan. Pero dahil hawak natin ang katotohanan at may testigo tayo, magagawa natin." Samantala, si Clarice ay nagpasya ring magbukas sa mga pasamahan niya sa trabaho. Sa isang pagkakataon, ikinwento niya sa isa niyang kaibigan sa publishing firm ang pinagmulan niya. Hindi niya inasahan na sa halip na husgahan, niyakap siya ng kanyang kaibigan at sinabing, "Clarice, mas lalo kitang hinahangaan. Ang hirap ng pinagdaanan mo pero andito ka pa rin, lumalaban." Nang marinig niya iyon, parang natanggal ang isang mabigat na tanikala sa kanyang dibdib. Unti-unti na niyang natutunan na ang kanyang nakaraan ay hindi kailanman dapat ikahiya. Bagkus ay magsilbing patunay ng kanyang katatagan. Isang gabi, habang magkasamang nakaupo sina Clarice at Alejandro sa veranda, muling nagsalita ang babae. "Alejandro, hindi ko akalaing matatanggap mo ako ng buo. Kasama ang lahat ng sugat at lihim ko." Ngumiti si Alejandro, marahang hinawakan ng kanyang kamay. "Clarice, hindi kita minahal dahil sa nakaraan mo. Minahal kita dahil sa kung sino ka ngayon at kung paano ka lumaban sa lahat ng hirap. Ang mga sugat mo, bahagi ng kwento mo. At ako, handa akong maging bahagi ng susunod na kabanata." Sa katahimikan ng gabing iyon, habang nakasilip ang buwan at bituin, parehong naramdaman ni Clarice at Alejandro na ang kanilang pagmamahalan ay hindi na lamang basta bunga ng awa o pagkakataon. Isa na itong paninindigan, pinagtitibay ng katotohanan at ng pag-amin sa mga sugat na matagal nang nakatago. At sa unang pagkakataon, matapos ang napakaraming taon ng takot at panghuhusga, nakatulog si Clarice ng mahimbing dahil alam niyang sa wakas may taong handang luwaban para sa kanya. Mula nang ibunyag ni Clarice ang kanyang lihim, mas lalong naging matatag ang ugnayan nila ni Alejandro. Sa halip na lumayo, mas naging malapit pa si Alejandro. Inakita niyang walang sugat o nakaraan ang makakapigil sa kanyang malasakit at pagmamahal. At mula roon, nagsimula ang tunay na pagbabago. Hindi lamang sa kanila, kundi maging sa mga taong nakapaligid sa kanila. Isang linggo ng umaga, inimbitahan ni Alejandro si Clarice na sumama sa isang hapunan kasama ang kanyang pamilya. "Panahon na para makilala mo sila,"
Sabi niya, bahagyang kinakabahan, ngunit determinadong ipakita ang babae sa kanyang buhay. Sa malaking dining hall ng Velasco Mansion, nagtipon-tipon ang pamilya. Nandoon ang kanyang ina, na kilala sa pagiging istrikta at mapanghusga, at ang kanyang nakatatandang kapatid na si Roberto, isang negosyanteng kasing talino ni Alejandro, ngunit mas malamig ang puso. Nang ipakilala ni Alejandro si Clarice, ramdam agad ang tensyon. Siya si Clarice, matapang niyang wika, hawak ang kamay ng dalaga. Ang babaeng nakilala ko sa isang hindi inaasahang pagkakataon at ang babaeng pinili kong makasama. Tahimik na pinagmasdan siya ng ina. Alejandro, hindi ako sigurado kung tama ang desisyon mong ipasok siya sa ating pamilya. Wala kaming alam tungkol sa kanya. Nag-init ang tenga ni Clarice sa hiya. Ngunit bago pa siya makapagsalita, tumugon si Alejandro. Kung hindi niyo siya kilala, panahon na para kilalanin niyo siya. At kung ang batayan ng pagtanggap ay pera o kapangyarihan, baka hindi niyo rin ako dapat tanggapin. Dahil iba ang dahilan ko. Natigilan ang ina, ngunit nanahimik. Si Roberto naman ay tumikhim. Kung talagang seryoso ka, Alex, patunayan mo na ang babaeng ito ay hindi hadlang sa negosyo. Sa halip, sa gamalan niya. Dapat makatulong siya sa pagbabalik ng pagkakaisa ng pamilya natin. Matagal ka nang malayo sa amin. Muling napayuko si Alejandro, ngunit naramdaman niyang tama ang pagkakataon. Pinagmasdan niya si Clarice at hinawakan ulit ang kamay nito. Kung iyon ang kailangan, handa akong gawin. At alam kong si Clarice ang magiging tulay para maghilom ang mga sugat ng pamilya natin. Ilang linggo ang lumipas, naging totoo ang pangakong iyon. Si Clarice, sa kabila ng simpleng pamumuhay na kinalakihan, ay nagpakita ng kabutiang loob sa pamilya ni Alejandro. Tinuruan niya ang pangakasambahay sa mansyon ng ilang gawain. Tinulungan silang mag-organisa ng maliit na community outreach at nakipagkwentuhan sa mga kamag-anak na bihirang pansinin. Isang gabi, lumapit sa kanya ang ina ni Alejandro. Clarice, sabi nito, hindi ko inaasahan na makikita kita bilang anak-anakan. Ngunit sa mga nakikita ko, malinaw na hindi mo siya ginagamit. Sa halip, ikaw pa ang nagdadala ng pagbabago sa kanya. Nagulat si Clarice, halos hindi makapaniwala. Salamat po. Wala po akong ibang nais kundi magpasalamat kay Alejandro at maging karapat-dapat sa tiwala niya. Samantala, si Roberto na laging may malamig na tingin kay Alejandro ay unti-unting lumapit muli sa kanyang kapatid. Sa isang pagkakataon, matapos ang isang matagumpay na charity event na pinangunahan ni Clarice at Alejandro, lumapit siya at nagsabi, "Matagal kitang kinuwestiyon, Alex, pero ngayon nakikita ko ang pagbabago sa iyo. At siguro, iyon ang kulang sa pamilya natin. Isang tao na magpapaalala kung ano ang tunay na halaga." Hindi nagtagal, ang pamilya Velasco ay muling nagtipon-tipon sa isang simpleng salo-salo. Ngayon ay mas may init at pagmamahalan. Kung hindi dahil kay Clarice, sabi ng ina habang hawak ang baso ng alak, baka hindi na tayo muling nagkasama ng ganito. Salamat, iha. Naiyak si Clarice, ngunit ngumiti. Hindi po ako ang dahilan. Si Alejandro po ang nagpakita ng lakas ng loob para muling buksan ang pinto ng pamilya. Maging sa komunidad, nakilala rin si Clarice. Sa kanyang simpleng paraan, nakapagbigay siya ng inspirasyon sa maraming tao. Tinulungan niya ang ilang kabataang ulila na makapag-aral, ginamit ang tulong na ipinagkaloob ni Alejandro upang makapagtayo ng maliit na reading center para sa mga bata. Tuwing makikita ni Alejandro ang mga batang masayang nagbabasa sa ilalim ng mga ilaw na ibinigay nila, hindi niya maiwasang isipin, ito ang tunay na yaman, hindi ang pera, kundi ang kakayahang magbigay ng pag-asa. Sa lahat ng pagbagong ito, mas lalo ring lumalim ang pagmamahalan nila ni Clarice. Hindi na lamang sila basta magkasama dahil sa awa o malasakit. Sila'y magkasamang humaharap sa kinabukasan bilang dalawang taong naghilom ng sugat at ngayon ay nagbibigay pag-asa sa iba. At sa puso ni Alejandro, alam niyang hindi na siya kailanman babalik sa dating buhay na malamig at hungkag. Sa piling ni Clarice, natagpuan niya ang tunay na saysay ng kanyang pagkatao.
hindi bilang bilyonaryo, kundi bilang isang lalaking muling natutong magmahal at bumuo ng pamilya. Kahit nagiging payapa na ang buhay ni na Alejandro at Clarice, nananatiling anino ang mga taong nanakit kay Clarice. Tuwing gabi, kapag siya'y mag-isa, muling bumabalik ang mga imahe ng kanyang nakaraan. Ang mga halakhak ng mga lalaking ng bastos at ang takot na halos ikamatay niya. Bagaman ligtas na siya ngayon, alam niyang hindi matatapos ang lahat hanggat hindi niya hinaharap ang kanyang nakaraan. Isang gabi, habang nakaupo sila ni Alejandro sa veranda, binitiwan niya ang matagal nang kinikimkim. Alejandro, maingat niyang sabi, "Hindi ko kayang mabuhay ng palaging may takot. Gusto kong humarap sa mga taong nanakit sa akin. Gusto kong managot sila." Nagulat si Alejandro, ngunit hindi nawala ang determinasyon sa kanyang muka. "Kung yon ang gusto mo, gagawin natin. Pero siguraduhin mong handa ka. Ang pagharap sa kanila ay hindi magiging madali." "Handa ako," tugon ni Clarice, mahigpit ang tinig. "Dahil pag hindi ko ginawa, mananatili akong bihag ng nakaraan." Kinabukasan, tinipon ni Alejandro ang kanyang pinsang si Martin na abogado. "Kailangan nating maghain ng kaso," wika niya. Hindi lang para kay Clarice, kundi para sa lahat ng kababaihan na naging biktima ng mga ganitong tao. Tumalima si Martin. "May hawak na tayong ebidensya. May isa tayong nahuling lalaki noong gabing sinubukan siyang saktan muli. Kung makikipagtulungan siya, maaring masampahan ng kaso ang iba pang sangkot." Tumango si Clarice, ngunit halata ang kaba sa kanyang mukha. Alam niyang pagbabalikan ito ng sakit, ngunit hindi siya umatras. "Kaya hindi na ako tatakbo." Lumipas ang mga linggo ng paghahanda. Dumalo siya sa mga counseling sessions upang palakasin ang loob, at dinala siya ni Alejandro sa iba't ibang lugar para makahanap ng katahimikan at lakas. Minsan ay nagpunta sila sa tabing dagat. Habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw, hinawaan siya ni Alejandro sa kamay. "Alam mo, Clarice," wika niya, "hindi ko aalain kaya mong maging ganito katapang. Sa lahat ng pinagdadaanan ko bilang negosyante, walang kasing bigat ng laban na hinaharap po ngayon." Napangiti si Clarice, bagaman may bakas ng lungkot sa anyang mga mata. "Hindi ako naging matapang mag-isa. Dahil sa'yo, natutunan kong hindi na ako kailangang magtago." Dumating ang araw ng paglilitis. Sa loob ng korte, ramdam ni Clarice ang lamig ng kapaligiran. Nakaupo siya sa witness stand habang nakatingin ang mga taong minsang sumira sa kanya. Nandoon ang isa sa mga dating amo niya, ang lalaking sumubok na pagsamantalahan siya. Nandoon din ang dalawang lalaki na nangtali at nanakit sa kanya sa ilalim ng tulay. Nanikip ang kanyang dibdib, halos bumigay. Ngunit nang tumingin siya kay Alejandro, nakaupo sa gilid, mariin ang tingin at puno ng suporta, nakaramdam siya ng lakas. Si Bruno man ay nasa labas ng korte, ngunit alam niyang naghihintay ito, parang bantay na laging kasama. "Miss Clarice," wika ng hukom, "handa ka na bang magbigay ng salaysay?" Huminga siya ng malalim at nagsimula. Ikinwento niya ang lahat, mula sa pagiging ulila sa pagtitiis sa trabaho bilang katulong, hanggang sa pang-aabuso at pananakit. Hindi niya pinalampas ang mga detalye. Sa bawat salita, ramdam niya ang muling pagbabalik ng sakit, ngunit kasabay noon ay ang unti-unting paghilom. Tahimik ang buong korte habang nagsasalita siya. Ang mga akusado sa unay nagtatangkapang ngumiti at magpakita ng tapang. Ngunit habang tumatagal, kitang-kita ang pangamba sa kanilang mukha. Nang matapos siya, halos manghina si Clarice. Ngunit pagbalik niya sa kanyang upuan, agad siyang inalalayan ni Alejandro. "Ginawa mo na ang pinakamahirap na bahagi. Mula ngayon, kami na ang bahala." Makalipas ang ilang linggo ng paglilitis, lumabas ang desisyon. Guilty ang mga akusado. Ang dating amo niya'y makukulong ng mahabang taon. Gayun din ang dalawang lalaki na muntik nang pumatay sa kanya. Nang marinig ni Clarice ang hatol, bumuhos ang kanyang luha. Hindi dahil sa takot kundi sa ginhawa. Sa watas, malaya na siya. Paglabas nila ng korte, sinalubong sila ng mga tao, kabilang ang ilang kababaihang naging biktima rin ng karahasan. Lumapit ang isa at hinawakan ang kamay ni Clarice. "Salamat, dahil sa tapang mo, nagkaroon din kami ng lakas ng loob." Napangiti si Clarice,
Ang luhay patuloy na dumadaloy. Hindi ako nag-isa. Kung wala si Alejandro, hindi ko ito magagawa. Sa tabi niya, tinitigan siya ni Alejandro na puno ng pagmamalaki. Ngayon, tapos na ang anino ng nakaraan. Panahon na para simulan ang bagong bukas. At sa mga salitang iyon, naramdaman ni Clarice na ang lahat ng sakit at sugat ay hindi na lamang marka ng kahinaan, kundi mga patunay ng kanyang katatagan. At sa piling ni Alejandro, handa na siyang maglakad tungo sa hinaharap. Hindi na bilang biktima, kundi bilang isang babaeng muling nakatagpo ng sarili at ng pagmamahal. Makalipas ang ilang buwan mula nang magwagi sa kaso, unti-unti nang nagiging normal ang buhay ni Clarice. Hindi na siya binabagabag na mga bangungot gabi-gabi, at kapag nagigising siya, mas madalas ay ngiti na ang kanyang dala. Sa tuwing nakikita niya ang pagsikat ng araw, pakiramdam niya ay isa itong paalala na tapos na ang madilim na kabanata ng kanyang buhay. Kasama niya si Alejandro sa bawat hakbang ng pagbabago. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya lamang ang umaalalay. Natututo na rin siyang tumayo sa sariling paa. Sa publishing firm kung saan siya nagtatrabaho, napansin ng anyang mga kasamahan ang kanyang sipag at dedikasyon. Mula sa pagiging simpleng clerical staff, itinaas siya bilang assistant editor, isang posisyon na hindi niya inasahan kailanman. Clarice, sabi ng kanyang manager isang araw, nagawa mong baguhin ang tingin ng mga tao rito. Dati, puro chismis lang ang naririnig namin tungkol sa'yo. Pero ngayon, nakikita naming isa kang inspirasyon. Isa kang paalala na kahit galing sa hirap pwedeng magtagumpay. Napaluha si Clarice, hindi dahil sa lungkot kundi dahil sa galak. Para sa kanya, ito'y higit pa sa promosyon. Ito'y patunay na hindi na siya ikinuulong ng nakaraan. Samantala, si Alejandro naman ay nakakaranas din ng pagbabago. Ang dating CEO na nakatali lamang sa negosyo at yaman ay natututo na ring maglaan ng oras sa mga bagay na dati hindi niya pinapansin. Dahil kay Clarice, nagsimula siyang mag-organisa ng mga programa para sa mga batang ulila at kababaihang biktima ng karahasan. Sa ilalim ng Velasco Foundation, itinayo niya ang Clarice Women's Center, isang lugar kung saan maaaring makahanap ng tulong at kanlungan ang mga kagaya ng babaeng kanyang minahal.